Heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo, kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na po ang una na si Lodi J. Zumo Jr., Lodi Yep Sky Anor, Lodi Eli Ozavistar, Lodi Tagalog Manhua Recap, Lodi Kel Sabi Ala, Lodi Rolando Tumangkis, Lodi Maria Sumulong, Lodi Revan Lagman, Lodi Divino Felipe, Lodi Juanito Jr. Veloches. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-10 kabanata, sa pagpapatuloy. Mula sa likod ng bintana may nagsasalita na anong ginagawa mo. Halika rito agad. Mang-iyak-iyak na tumugon ng babae na young master, pakiusap po. May pakakasalan na po ako. Habang nakahiga si Yang Jigang tumingin ito sa babae na sinabi na may pakakasalan ka na. Tumugon ito na oo, kaya hindi kita pwedeng paglingkuran. Tumingin ng masama sa kanya si Yang Jigang na sinabi na dapat ko bang patayin ang gagong yan sa harap mo? Napalaki ng mata ang babae sa kanyang narinig. Muling tumingin ng masama ito na sinabi pa na ang paglilingkod sa akin o ang buhay niya. Ano ang mas mahalaga sa iyo? Magdesisyon ka. Nanginginig ang katawan ng babae na magtatanggal na ng kanyang suot habang umiyak ito. Ngumisi si Yang Jigang at sinabi pa na ayan, ganyan nga. Kung ganoon, hindi na kailangang patayin ang taong pakakasalan mo. Napakagat sa labi ang babae na umiiyak habang tinatanggal ang pagkabuhol ng damit. Biglang isang mabilis na liwanag naman ang makikita na lumilipad sa hangin. Natila tumama ito sa babae na natigilan sa kanyang ginagawa. Nagulat naman si Yang Jigang na napasabi na sinong gago ang nangangahas na gawin ito. Makikita ang paa ng tao habang sinasabi na huwag kang matakot. Hinaranggan ko lang ang pressure point mo, kaya hindi ka makakagalaw sandali. Makikita ang babae na patuloy na umiiyak na sinasabi ng nasa likod niya na bata. Hindi lahat ng lalaki sa mundo ay katulad nito. At nang makalapit ang ating bida sinabi pa niya na may mga pagkakataon sa buhay mo na makakagat ka ng isang asong ulol. Dagdag pa niya na pero hindi kailangang ituring na ulol ang lahat ng aso sa mundo, di ba? Napasigaw naman sa kanya si Yang Jigang na sino ka sa palagay mo para pumasok dito. Bigla namang nawawala ng malay ang babae. Naagad namang sinalo niya ito habang nakatingin kay Yang Jigang na sinabi pa niya sa babae na kaya. Kalimutan mo na ang lahat tungkol sa araw na ito at mabuhay ng masaya kasama ang iyong fiancé. Habang nakatingin naman, sa kanya si Yang Jigang na pinagpapawisan ng mukha, nakangiwi ang bibig na sinasabi ng ating bida na tinatanong mo kung sino ako. Na napasabi pa sa isip si Yang Jigang na ako. Sigurado akong narinig ko na ang boses na ito noon. Napalaki ng mata ito sa gulat na napasabi na uwag mong sabihing, B. Hindi niya ito na ituloy, nang ang espada ng ating bida ay tumusok sa kanyang katawan na napaungol ito sa sakit habang napatingin. At agad na sumabog ang dugo sa hangin. Sinabi pa sa kanya ni Yang Jigang na teka, nagkamali ako, pakiusap. Matalim ang tingin ng ating bida sa kanya. Sinasabi na nung nagmakaawa sa iyo ang batang ito, nung maraming tao ang nagmakaawa sa iyo, anong ginawa mo? Makikita ang luha sa mukha ni Yang Jigang, ang kanyang mga mata ay nanginginig sa matinding takot habang nakatitig sa kanya, parang isang hayop na naharap sa tiyak na kamatayan. At pagkatapos, mula sa espadang nakabaon sa kanyang katawan, walang anumang pag-aalinlangan, malakas itong hinayla at inihiwa. Sa isang iglap, sumabog ang dugo sa ere. Nagtalsikan ng mapulang patak na tila ulan, habang ang matinis na ungol ng sakit ay kumawala mula sa bibig ni Yang Jigang. At makikita ang mukha ng ating bida na napapikit na lamang, habang ang mga dugo sa ere ay nagbabagsakan sa kanya. At lumipat ang eksena kay Vice Syndicate Leader na si Xing Yu. Na sinasabi na sir, pakiusap pag-isipan niyo itong mabuti. Kung talagang susugurin natin ang pamilyang Beast Swordsman, kagalit-galit ito para sa maraming tao sa Jianghu. Napatingin sa kanya ang leader ng syndicate na tumugon nito na kagalit-galit. Sinabi mo bang kagalit-galit? Muntik nang mamatay ang anak ko. Tumingin ito ng matalim na sinabi pa na paano ang pagpapanagot sa mga may sala sa kanilang ginawa, ay magiging sanhi ng galit ng publiko. Nakapikit ang Vice Syndicate Leader na naiisip ito na sinabi niya sa kanyang sarili na sa katunayan, hindi ba nangyari yon dahil ang Young Patriarch ang unang gumamit ng killing move? Bukod dito, sa ilalim ng pagkukunwari na isang orthodox sect, ang pinuno ay kumuha pa ng mga palaboy para wasakin ang isang sekta dahil lang sa nabugbog ang kanyang anak.
At napapikit na sinabi ng syndicate leader na vice leader, huwag mo na akong subukang pigilan. Natahimik lang ito na napatingin sa kanya. At pagkatapos sinabi pa niyang nakapikit na leader, pakiusap pag-isipan niyo po ito. Napamulat ito ng mata nang may gulat ng magsalita na bakit ka nagkukunwaring mabait. Dagdag pa sa kanya nito habang nakatingin na hindi ka naman mukhang pala kaibigan. Ito pala ay ang Bloodhound. Napatingin naman ang Vice Syndicate Leader na napasabi sa isip na Bloodhound. Sinabi pa nito sa kanya ano ang balak mong gawin. Ang bagay na ito ay dapat maasikaso ng mabilis. Nakapikit na sinabi pa nito na gaya ng alam mo, ang mga palaboy ay mga taong walang katapatan sa kahit sino, kaya kung patuloy natin itong papatagalin, mabubunyag ang ating mga lihim. Muli na naman itong tumingin na sinabi pa na kung hindi ka makakapagbigay ng malinaw na sagot ngayon, magkakawatak-watak sila agad. Sumagot sa kanya ang syndicate leader na sinabi na hindi mangyayari yon. Itutuloy natin ang plano. Napapikit naman na sinabi ng vice leader na leader. At sinabi nito sa kanya na vice leader, hindi lang ito tungkol sa paghihiganti para sa aking anak. Dagdag pa nito habang naalala ang ama ng ating bida na bagamat sinasabing hamina na ang kapangyarihan ng pamilyang B. Swordsman, may impluensya pa rin sila sa maraming lugar. Ngumisi ito at sinabi pa na kapag nakuha na natin sila, magagawa nating palakasin ang ating kapangyarihan ng hindi bababa sa 2 beses. Napasigaw ang syndicate vice leader na leader, ang dahilan kung bakit ang pamilyang B. Swordsman ay may ganoong kalaking impluensya sa rehiyon ng Shandong ay dahil nagtitiwala ang mga mandirigma rito sa patriarch ng pamilyang B. Matalim na tumingin ito sa kanya at sinabi na vice leader, ibig bang sabihin niyan, mas masama ang karakter ko kaysa sa kanya? Sumagot ang vice leader na alam mong hindi iyan ang ibig kong sabihin. Na sinabi sa kanya ng leader na at sinabi mo bang tiwala? Walang ganyang bagay sa Jianghu. Dagdag pa nito na 2 bagay lang ang umiiral sa Jianghu, ang malakas at ang mahina. Nakangising sinabi pa nito na kung saan ang malakas ang naghahari at ang mahina ang pinaghaharian. Iyan ang Jianghu. Napasalubong naman ang kilay ng vice leader na sinabi sa isip na kahit na hindi tayo matuwid. Hindi tayo pwedeng kumilos ng ganito sa ilalim ng balat kayo ng isang orthodox sect. At pagkatapos sinabi niya na leader, kung susugurin niyo ang pamilyang B. Swordsman, hindi na ako maglilingkod sa inyo. Napatingin ng masama ito sa kanya at sinabi na ano, nangangahas kang gumamit ng ganyang kondisyon sa akin. Makikita ang panginginig ng mga mata ng vice leader na nakatingin dito. At sinabi sa kanya ng leader sa sound transmission habang bahagyang nakayuko ang ulo na may gulat sa mukha na lumayas ka bago kita patayin. Na napasabi pa siya na leader, na agad na sinigawan siya nito na hindi ba't sinabi ko sa iyong lumayas ka? Dagdag pa niya na gusto mo ba talagang mamatay? May pawis sa pisngi ang vice leader na gulat sa mukhang sinabi sa isip na 20 taon na akong nagsisilbi sa kanya. Napatikom ng mahigpit ng kamao na sinabi pa na hindi kalabisan ang sabihin na kung wala ako, hindi lalaki ng ganito ang Young Syndicate. Nagtrabaho ako ng mabuti sa lahat ng panahong ito para sa Young Syndicate. Sinabi pa niya sa isip habang nakapikit na umalis na pero, para sa anong dahilan ko ba ginagawa ang lahat ng ito? Nakangiwi naman ang mukha ng leader na sinabi sa kanya na walang kwentang gago. Napatigil siya sa paglalakad na sinabi pa ng leader na nga pala, hindi natin pwedeng hayaan na may sinuman mula sa pamilyang B. Swordsman ang makaalis sa lugar na yon sa araw na yon. Dagdag pa nito habang nakatayo lang ang vice leader sa labas na napapakinggan niya ang sinasabi ng Bloodhound na huwag po kayong mag-alala. Hindi lang ang mga taong may apelyidong B, uubusin din natin pati ang mga asong pinalalaki nila. Nangangalit ang mga ngipin ng vice leader na napasabi sa isip na kalabisan na ito. Paano sila naging ganoon kalupit? Makikita itong nakatayo na sinabi pa sa isip na bagamat gusto kong palakihin ang Young Syndicate para maging pinakamagaling sa mundo. Mukhang kailangan ko nang umalis bago pa ako itapon. Biglang nagulat siya nang may nakita sa unahan. Ito pala ay ang ating bida hawak ang espada na kumikinang sa liwanag ng buwan. Agad namang naghanda ang vice leader na humawak sa espada na tinanong kung sino siya. Habang dahan-daang lumalapit ang ating bida sinabi niya na vice leader, gusto mo bang matapos ito ng ganito lang? Sumagot ito sa kanya na anong pinagsasabi mo? Nagulat ito nang mabilis na napunta ang ating bida sa kanyang gilid na lalampasan siya. Na sinabi pa ng ating bida dito na ang sinasabi ko ay kung gusto mo bang matapos ang buhay mo. Sa pagprotekta sa mga gagawang tulad nila.
Napalingon ito sa kanya at napasabi sa isip na siya ay isang master. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na kung ayaw mong matapos ang buhay mo sa wala, maghintay ka rito. Dahil ito ang magiging turning point ng buhay mo. Makikita ang gulat sa mata ng vice leader na may pagtataka. At dito na po nagtatapos ang ika-10 kabanata. Ika-11 kabanata, sa pagpapatuloy. Binuksan niya ang pintuan, at bago pa man siya tuluyang makapasok, agad na napasigaw ang syndicate leader, galit ang tinig at puno ng paghamak, "Sino ka? Ikaw na gago." Matalim na sumagot ang ating bida na ang anak ng pamilyang sinusubukan ninyong ubusin. Napasigaw sa kanya ang syndicate leader na anong pinagsasabi mo. Dagdag pa niyang tanong sa kanyang sarili na ang anak ng pamilyang sinusubukan naming ubusin. Napalaki ang mata nito na sinabi pa niya sa isip na Great Family B. At ang boses na ito. Makikita siya na napasigaw ang syndicate leader na Bilidan. Tumugon siya na oo, ako ito. Napangiwi ang mukha nito na sinabi sa isip na anong nagbibigay sa basurang iyon ng lakas ng loob na umasta ng ganyan. Teka, mas importante, paano siya nakapunta rito? Dagdag pa nito na hindi mahalaga yon. Papatayin ko rin naman siya kahit ano paman. At pagkatapos ay sinabi niya dito na patayin ang gagong yan. Napangisi ito na sinabi na 5,000 taels. Napasigaw ang syndicate leader na anong pinagsasabi mo. Kailangang patayin ang gagong yan ngayon din. Sumagot ito sa kanya na hindi sa lugar na ito. Diba? Napahawak ito sa baba na nakangiting sinabi pa na kung ayaw mo, ikaw na mismo ang gumawa. Sinabi sa isip ng syndicate leader na itong asong baliw sa pera. At sinabi niya na buwisit. Nakuha ko na, kaya asikasuhin mo na siya ng mabilis. At nang marinig ito, agad na sumilay ang ngisi sa bibig nito. Agad na kinuha ang sandata na sinabi pa na bata, salamat sa iyo. Dahil sa iyo, mayroon na naman akong 500 taels. Tahimik na nakatingin ang ating bida sa kanya, ang mga matay kalmado ngunit matalim. Bago marahang magtanong na ikaw ba ang palaboy na tinatawag nilang bloodhound. Sumagot ito sa kanya na oo. Isiping ang isang batang tulad mo ay alam ang pangalan ko. Kung ganoon, alam mo rin na mamamatay ka na malapit na, di ba? At mabilis itong sumugod sa kanya, ang katawan ay parang isang mabangis na hayop na. Pinakawalan, nakangisi habang ang sandata sa kamay ay kumikislap sa ilalim ng liwanag, puno ng kumpiyansa na parabang tiyak na niya ang magiging wakas ng kanyang kalaban. Malakas itong sumuntok sa ating bida, kitang-kita ang lakas ng puwersa na halos magpayanig sa hangin. Ngunit sa isang kisap mata, nagawang iwasan yun ng ating bida, marahang gumalaw ang kanyang katawan habang nakatingin ng diretso sa kanyang kalaban, kalmado ang mga mata na parabang binabasa lamang ang bawat galaw nito. Ang puwersa ng suntok ay sumire sa dingding, nagkapira-piraso ang mga kahoy. At kasabay nito'y kumalat ang makapal na usok sa paligid, tinakpan ang tanawin habang ang alikabok ay dahan-daang bumabagsak mula sa hangin. Nakatingin ang gating bida ng seryoso na sinabi niya sa isip na ang katawan ni Bilidan ay halos may 5 taon lang na halaga ng inner key. Mabilis na sumulpot sa harapan niya ang bloodhound, parang aninong biglang lumitaw mula sa usok. Ibinangon niya ang kanyang sandata at malakas na inihampas sa ating bida. May kasamang malamig na tawa habang sinabi niya, medyo maliksi ka, ha? Nakaiwas naman ang ating bida sa ginawang pagwasiwas nito. Sa mismong sandali ng hampas, tumalon siya pataas, magaan ngunit eksakto ang galaw na parabang sanay na sanay sa ganitong mga laban. Sa likuran niya, kitang-kita ang lakas ng puwersa ng was-iwas na sumabog ang hangin sa tama. Napasabi ang ating bida habang umiiwas sa mga atake ng bloodhound na talagang mabagal ang kanyang katawan. Kung hindi ko nahulaan ang atake ni bloodhound ng maaga, napatay na sana ako sa isang tira lang. Dagdag pa niya habang tumingin ng matalim na gayunpaman, hindi ako lumalaban gamit ang katawan ni Bilidan. Nakatingin siya dito habang tuloy-tuloy na iniiwasan ang mga pag-atake ng kalaban. Sa bawat galaw ng sandata, makikita ang mga puting guhit sa hangin, mga bakas ng matitinding hampas na humihiwa sa espasyo, dumaraan lamang sa gilid ng kanyang katawan sa bawat pag-iwas. Na sinabi pa niya sa isip na pero, gamit ang aking karanasan. Nakatingin siya dito na sinabi pa sa isip na subalit. Nakakaaliw ito, gaano na ba katagal nung huli akong nakipaglaban sa isang laban ng buhay at kamatayan? Nakuha ko na ngayon.
Gusto ko ang pakikipaglaban. Makikita ang kanyang espada na itinutok sa unahan, matatag ang pagkakahawak, seryoso ang kanyang mukha, walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Sinabi pa niya sa isip na pero matapos maging pinakamalakas sa mundo, ang mga huling taon ko, na puno ng mapayapang mga araw, ay naging kabagot-bagot lang. Makikita siyang hamampas ng espada mula sa ilalim, mabilis at eksakto ang galaw na parang kidlat na sumibol mula sa lupa. Kasabay nito, hamampas din ang bloodhound ng kanyang sandata pababa sa kanya. At makikita ang gumuguhit sa hangin ng mabilis, mga puting guhit at kislap ng espada at sandata na dumadaan sa ere, parang mga bakas ng kidlat. Sa bawat galaw, malinaw ang direksyon at bilis ng atake. Makikita ang mata ni Bloodhound na bilog, puno ng gulat at takot. Halos hindi makapaniwala sa nangyari. Ang katawan niya ay tila hindi na nakagalaw, paralisado at hindi makontrol, dulot ng tama ng espada. Makikita ang malakas na atake ng ating bida gamit ang soul-chasing Azure Sword Arts, first movement, isang galaw na mabilis at matindi, puno ng puwersa at determinasyon. Kasabay nito, ang dugo sa katawan ni Bloodhound ay nagtalsikan sa hangin, sumasabog na parang pulang alon, dumidikit sa paligid at nag-iiwan ng malinaw na bakas ng matinding tama. At ilang sandali pa, makikita si Bloodhound na nakabulagta na sa sahig, ang katawan niya ay walang galaw at walang malay. Kasabay nito, ang kanyang dugo ay nagkalat sa lupa, pumapawi sa sahig sa paligid, nag-iiwan ng malinaw at mabigat na bakas ng pinsalang natamo niya. Nakatingin sa kanya ang syndicate leader na sinabi sa kanyang isip na may hindi makapaniwala na imposible. Makikita ang ating bida na nakatalikod, matatag ang tindig, hawak ang espada sa gitna ng umuusok na paligid. At makikita sa mga mata ng syndicate leader, ang malaking gulat, halos lumaki at bilog sa takot at pagkabigla, habang napatingin siya sa ibaba. Napasabi siya ng ha? Nang makita niya ang sugat sa kanyang dibdib, halatang nagulat at nalito. Kasunod nito, may halong pagkabigla at pagtataka siyang napasabi. Kailan pa ito? At ilang sandali pa, napaluhod ito sa sahig, ang katawan ay nanginginig at halos hindi na makagalaw, habang nakatalikod sa ating bida. At ilang sandali pa, lumingon ang ating bida. Ang kanyang mga mata ay seryoso at matalim. Nanginginig ang boses ng leader ng syndicate na sinabi sa kanya na bilidan. Paano ka nagkaroon ng ganitong klaseng kakayahan? Habang kinukuha ng ating bida ang sandata ni Bloodhounds, sinabi niya na sino ang nakakaalam. Maiintindihan mo ba kung ipapaliwanag ko sa'yo? Napangiwi ng mukha ang syndicate leader, nagtanong ito sa kanya na bakit mo hawak ang sandata ni Bloodhound. Huwag mong sabihin, gusto mong palabasin na nag-away kami ni Bloodhound. Habang papalapit siya dito hawak ang sandata ni Bloodhound sinabi niya na malapit. Pero mali ka pa rin. Gagawin kong magmukhang si Bloodhound ang pumatay sa'yo, at saka tumakas. Napabuka ng palad si syndicate leader at sinabi niya na teka. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, kung paliligtasin mo ako. Dagdag pa nito habang bamaling na makakatulong ito para sa iyo at sa iyong pamilya. Dagdag pa niya na kung ibebenta mo ang lahat, aabot ito ng mahigit 30,000 taels. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na dahil nakakagawa ka pa ng mga kondisyon sa akin, mukhang relax ka pa. Ha, sinabi pa nito sa kanya na paano ito? Kung paliligtasin mo ako, ang lahat ng narito ay magiging sa iyo. Bukod dito, marami pang ibang mga ari-arian. Makikita ang mukha nitong pawisan na sinabi pa sa ating bida na kung paliligtasin mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pero kung mamamatay ako, wala kang mahahanap na kahit ano. Tumugon naman sa kanya ang ating bida na narinig ko ang sinabi mo kanina. Dalawa lang ang uri ng tao sa Jianghu, ang malakas at ang mahina. Ang malakas ay nabubuhay, at ang mahina ay namamatay, di ba? Napalaki ang mga mata ni syndicate leader nang marinig niya ito, puno ng gulat at hindi makapaniwala. Nakatingin ang ating bida sa kanya, ang mga matay malamig at matalim, bago mariing sinabi, mukhang. Ikaw ang mahina ngayong araw. At makikita na malakas na tatama ang sandata ni Bloodhound sa ulo ng leader. Sumabog ang puwersa ng tama sa ulo, ang impact ay matindi na ramdam ang hangin sa paligid. Kasabay nito, ang dugo ay nagtalsikan sa ere, pumapawi at kumikislap sa liwanag, nag-iiwan ng malinaw na bakas ng pinsalang natamo ng leader. Mula sa likod ng dingding, makikita ang anino nila.
Nakapikit ang gating bida na nagsalita na pumasok ka na. Dahan-dahan namang pumasok ang vice leader sa pintuan, tahimik at maingat ang bawat galaw. Ang mga mata niya ay nakatuon sa kaganapan sa loob, pilit sinusuri ang sitwasyon bago gumawa ng anumang hakbang. At pagkakita niya sa sitwasyon, napabilog ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Halos hindi makapaniwala sa nangyari sa loob. Ang dugong nagtalsikan sa paligid, at ang nakabulagta na si Bloodhound. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, at ang buong katawan niya ay bahagyang napahiya sa bigat ng eksena, ramdam ang tensyon at bigat na puwersa na naganap sa loob ng silid. Napasabi pa ito sa kanyang isip na parehong patay na si Bloodhound at ang Patriarch. Ang young master na si Biliden, pinatay silang dalawa ng mag-isa. Napalingon ang ating bida sa kanya at sinabi na General Manager Xing Yu. Mula ngayon, ikaw na ang bagong pinuno ng Yang Syndicate. May mukha naman siyang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at narinig. Ang mga mata ay lumaki, ang mga kilay ay bahagyang nakakulubot sa gulat, at ang bibig ay bahagyang nakabuka, tila hindi kayang i-proseso ang bigat ng sitwasyon. Ramdam sa bawat galaw at ekspresyon ang kombinasyon ng pagkabigla, takot, at pagtataka sa nangyari sa paligid. At dito na po nagtatapos ang 11 kabanata.